Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid, saan masulok sa daigdig. Maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan at pag-ibig na nagmumula sa ating amang mapagmahal ka natong tanan sa magitan ni Kristo sa bawat pamamahay, puso't isipan ng bawat isa. Amen. Thank you Lord Jesus sa unang pag-aaral natin ang mga pamaraan kung paano natin maintindihan ang banal na aklat o paano natin maunawaan ang salita ng Diyos. So yung napag-aralan natin last time ay kailangan muna nating maipanganak muli o ma-born again. No? So paano tayo maipanganak muli? Kailangan nating panampalatayan ng si Kristo na mababasa natin yan Juan 3:16 na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya't ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang bugtong na anak upang kailanman hindi tayo mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kapag tayo ay naipanganak ng muli, dahil sa ating pananampalataya, tayo ay na-born again na dahil sa ating pananalig kay Kristo. So tayo ay pinagkalooban na ng Espiritu Santong ipinangako sa atin ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa atin. Na atin yung mababasa, Episo 1 verse 1. So ito na po yung bautismo sa Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Mababasa din natin yan, Juan 7:37-39. Tumayo si Jesus at sinabi, ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa nasusulat, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So ang tinutukoy po dito ay ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Ang ating espiritu na dating patay dahil sa kasalanan ay na-born again, nabuhay muli, na ipanganak ng muli dahil sa ating pananalig kay Kristo. So yun po yung dapat nating maintindihan para lubos nating maunawaan ang buhay na salita ng Diyos. So unang paraan, kailangan mo nating ma-born again. So dahil ang espiritu lamang po ang nagbibigay buhay, so hindi po ito magagawa ng laman. No, so pag nandyan pa tayo sa laman, hindi pa nabuhay ang espiritu natin, kahit anong basa natin sa buhay na aklat, ito hindi natin lubos maunawaan, baka pa nagkampat pa ng atong basa, no? Nagpatak saan na kukuha ng verses na imbis na tungo sa kaligtasan ng ating pakay, baka yun pa yung ikaligaw sa ating buhay, ikaligaw ng ating landas tungo sa kaligtasan. So ang mga salitang isinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Na mababasa natin yan, Juan 6:63. Ibig sabihin po, ang mga salita nating binabasa sa banal na aklat ay espiritu at buhay. Binubahay nito ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng ating pananalig kay Kristo. So ang trabaho po ng Espiritu Santo ay ipiliwanag ang salita ng Diyos sa atin. Ulitin po natin, ang trabaho po ng Espiritu Santo ay ipaliwanag ang salita ng Diyos sa atin. So, hindi tayo pagkalooban ng Espiritu mula sa Diyos kung tayo ay hindi ma-born again. Kung hindi mabuhay muli ang ating espiritong patay. Kung hindi tayo mananalig kay Kristo. Kaya, kung tayo ay pinagkalooban ng Espiritu Santo, lubos na po nating maunawaan ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, ang gospel of God's grace, full grace gospel, na wala na tayong gagawin para sa ating kaligtasan. Dahil si Kristo na po ang gumawa sa atin ito, no? Para sa ating kaligtasan doon sa natapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ang atin sundin ang kalooban ng Diyos para tayo ay magkamit ng kaligtasan. Ang panampalatayanan si Kristo at ang kanyang natapos na trabaho sa krus ng Kalbaryo. Amen. At ngayong araw na ito, mga kapatid, ay alamin naman po natin ang ikalawang paraan para maintindihan natin ng lubos ang banal na aklat o lubos nating maunawaan ang salita ng ating Diyos. So, ito po yung pangalawang paraan na dapat tama ang pag-aaral sa salita ng Diyos o tama ang paggamit sa salita
ng katotohanan. Ibig sabihin po, mga kapatid, na may tamang pag-aaral sa salita ng Diyos o tamang paggamit sa salita ng katotohanan tungo sa ating kaligtasan. Kaya dapat po talaga na ma-born again, mabuhay muli ang ating patayang espiritu, maborn again ang lahat upang magkaroon ang bawat isa ng spiritual understanding o ang pag-iisip ni Kristo ay taglay natin. Na ating matandaan yan sa unang Korinto 2:16, no? Kapag ang espiritu ay nasa atin na, ang pag-iisip ni Kristo ay taglay na natin. Kaya ating maunawaan anuman ang nakasulat sa banal na aklat, kung ito man ay para sa ating kaligtasan o kung ito man ay para sa kapahamakan. Kaya, thank you Lord Jesus, dahil po ngayon ay ipinahintulot mo na malalaman namin ang tamang paraan sa pag-aaral ng salita mo, aming Diyos, ang salita ng katotohanan tungo sa kaligtasan, tungo sa buhay na walang hanggan. Mababasa natin, 2 Timoteo 2:15, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. So, dapat ang sinuman na mangangaral ng buhay na salita ng ating Diyos ay pagsikapan na maging karapat-dapat siya sa Diyos at hindi dapat ikahiya ang mga buhay na salita na ito at dapat tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Kasi may posibilidad ito na malihis pa tayo sa ating pag-aaral sa Biblia. Baka may tendency na mali pala ang ating application, no? Sa English, 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, no? So, may tamang paggamit, tamang pag-aaral sa salita ng Diyos. So, ano ba ang rightly dividing scripture? Ito yung pag-aralan o to examine the structure and know the relation of parts. Example, dapat alam natin na may dalawang major part o dalawang major literary ng Bible. May Old Testament at may New Testament. So, ito yung dalawang major literary ng Bible. Dapat pala alam natin na may Old and New Testament. Sa Old, may 39 books from Genesis to Malachi. At sa New Testament naman, may 27 books from Mateo hanggang Pahayag. So, dapat na maintindihan natin ito, no? Na may Old Testament. Hindi naman banat ng banat, no? Pagsamahin natin ng Old and New. At dapat alam po natin na may 7 covenants ang Bible. 7 covenants ang Bible, no? Na may Edenic, Adamic, Noamic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, at Messianic. So, ang Edenic, Adamic, Noamic, Abrahamic, ito yung covenant under grace. Biyaya ng Diyos na buhay sa biyaya ng Diyos. Ang mga tao dito, Noah, si Adan, si Abraham, ay nabuhay sa biyaya, grasya, gikan sa atong Ginoo. Ang Mosaic naman, Davidic, ito'y covenant under law, kautusan, under Moises and David. At sa Messianic naman, ito yung fullness of grace. No? Ito yung Christ time. So, dapat alam natin ito. So, ito pala ang dapat nating alamin, unawain mo ng mabuti. Kaya yung 2 Timoteo 2:15, ay dapat tama ang paggamit sa salita ng Diyos or rightly dividing scripture para hindi nagkampat ang atong pagbasa, ang atong pagsabot sa mga mensahe sa salita ng ating Diyos, no? Na dapat alam po natin na hindi lahat ang laman sa banal na aklat ay law o kautusan. Yung puro gawa, no? Susunod sa kautusan para maligtas ka, tayong lahat. So, may biyaya po, mga kapatid, na wala po tayong gagawin, kundi ang mananampalataya
kay Kristo. Mananampalataya sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At tayo ay makaangko na og kaligtasan. Napatawad na lahat sa ating kasalanan. Napaging banal, pinagaling sa lahat ng ating karamdaman, pinasagana at lubos na pinaburan, pinagpala ng ating Diyos. So lahat po ito, may mga support verses po ito mga kapatid. At sino po ang gumawa nito sa atin? Si Kristo. Si Kristo po ang gumawa nito para sa atin, para sa lahat na mananatili kay Kristo. Mananatili sa pananampalataya kay Kristo. Kapag ang tao ay mananatili sa pananampalataya kay Kristo, tatanggap ng libreng kaligtasan, biyaya, regalo, no? At ang tawag dito ay regalo mula sa Diyos, biyaya. Ito'y kagandahang loob ng Diyos na walang bayad. Regalo para sa atin dahil tayo'y mga minamahal. Mahal na mahal ng ating Diyos. Amen. Ito po yung fullness of grace. Punong-puno ng biyaya tayong mga hentil. Maging effective lamang ito sa atin kung tayo ay nananampalataya kay Kristo ng tapat at walang pag-aalinlangan. Natin yang mabasa sa Episo 2:8-9. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. So, ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. At ito'y hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi ito'y kagandahang loob ng ating Diyos. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki, no? May isa pang verse nito, support, Tito 3:5. Tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ang kaligtasan hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa habag ng Diyos sa atin. Amen? Thank you, Lord Jesus, na walang mabubuting gawa ang makapagligtas sa tao. Walang mabuting gawa, no? Gaano man tayo kabait, gaano man tayo maging matulungin sa kapwa, no? So hindi pala yan ang daan para sa ating kaligtasan. Dahil malinaw po dito, tayo'y iniligtas ni Kristo. Natamo natin ang kaligtasan hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa habag ng Diyos. Kaya pinagkalooban tayo ng kanyang bugtong na anak bilang regalo sa atin. Dahil si Kristo na ang gumawa para sa ikaliligtas ng ating mga buhay, ng ating mga kasalanan, kapatawaran, lahat, ano paman, kabanalan. At ito'y nangyari nung naipako si Kristo sa krus hanggang sa namatay. So, ang daming dinanas si Kristo sa buhay. No? Na kahit siya Diyos, nagpakatao, dumana siya ng sobrang kahirapan sa buhay, ipinanganak sa sabsaban. No? Hindi ba natin maisip gaano kahirap ang isang Diyos na puno ng kababaan, nagpakatao para lamang tayo iligtas? Tapos, itakwil pa siya ng mga Hudyo noon, kaya nga siya naipako. Kaya maraming salamat, Lord, sa iyong kagandahang loob. Kaya kami naligtas. Kaya dito, napakalaking biyaya ito sa atin, mga kapatid. Kaya sa covenant ng Messianic, ito ay fullness of grace. Wala po tayong gagawin, wala po tayong ambag para tayo maligtas. Si Kristo po lahat gumawa nito dahil ito ay kagandahang loob at habag ng Diyos sa atin. Amen? Uulitin lang po natin, hindi lahat ang laman sa Bible ay kautusan o law. May grace din po, lalo na sa pagdating ni Kristo, dahil ito'y fullness of grace. Full grace gospel. Si Kristo po lahat gumawa para sa ating ikaliligtas. Si Kristo po lahat gumawa para tayo ay makaangkon og kaluwasan. Ang kinabuhing way katapusan. Amen? Kaya maraming salamat talaga, Panginoong Hesus. No? So,
Yun, alam na natin na may dalawang major literary sa Bible, Old and New. Alam natin na may 7 covenant ang Bible, Edenic, Adamic, Noamic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, at Messianic. At dapat din po alam natin na may 3 major group of people sa Bible. Mayroon 3 grupo na mga tao sa banal na aklat sa Biblia. Ito po ay ang mga Hudyo. Ito po ay mga Hentil at mga Iglesia ng ating Diyos. Iglesia ng ating Diyos, Church of God, mga Kristiyano. So, ang mga Hudyo po ay mga Israelita. Ang mga Hentil naman po ay mga taong hindi Hudyo. At tayo po, mga Pilipino, tayo po, mga Pinoy, ay napabilang sa bansang Hentil. No, tayo po ay tinatawag na mga Hentil. Hindi po tayo mga Hudyo. Ang tawag po sa ating mga Pilipino ay Hentil. Alam na po natin ngayon na mayroon 3 grupong tao sa Bible, no? So hindi lang Hudyo, hindi lang po Hentil. So 3 po ito, no? May mga Kristiyanong Hudyo. So ito po yung mga believers of Christ. So, may 3 major group of people sa Bible. Mababasa natin yan. So, ito'y biblical, no? Unang Korinto 10:32, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan ng mga Hudyo, ng mga Hentil, o ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. So, ayan po yung 3 grupo ng mga tao sa Biblia. Hudyo, Hentil, or Griego, at mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Church of God, mga mananampalataya o nananampalataya kay Kristo, mga Kristiyano. Kaya dapat alamin muna nating mga Hentil kung ang nakasulat sa banal na aklat ay para sa ating mga Hentil o para sa mga Hudyo. Kaya huwag nating i-apply ang mga katuruan na para sa mga Hudyo dahil hindi po tayo mga Hudyo. Tayo po ulit ay mga Hentil. Tandaan po natin ito, mga kaigsuunan. Ang lahat na nakasulat dito sa banal na aklat ay para sa lahat na mga tao. Pero hindi po lahat dito sa Bible tayong mga Hentil ang tinutukoy. So hindi po lahat dito sa Bible ang tinutukoy tayong mga Hentil. Dahil ang iba dito, ang tinutukoy ay mga Hudyo. Ang iba naman dito ay ang tinutukoy mga Hentil tayo. At ang iba naman ay mga Kristiyano, believers of Christ, Church of God. So, yan na po yung 3 grupo ng mga tao sa Bible, Hudyo, Hentil, at kaanib sa Iglesia ng Diyos, mga mananampalataya. Kaya dapat alam po natin ang rightly dividing scripture upang hindi po tayo maliligaw sa ating pagbabasa ng banal na aklat, upang hindi po tayo mailigaw ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? So, dapat alam talaga natin ito, yung rightly dividing scripture. Alam po natin ang tamang paggamit ng mga salita ng Diyos. Di po tayo magapataka ba lamang ba? Tas nindot ka dyan, nagrabing mga debate, no? Na, hala, sige, kinuha ay mga kinutlo ay mga verses. Hindi man alam na yung mga verses na yon, yung mga pinapakain sa mga nakikinig, ay hindi naman applicable sa ating Hentil. Dahil doon kumukuha sa mga verses para sa Hudyo, katuruang Hudyo, kaligtasan para sa mga Hudyo. So, doon pa lang may foul na. So, hindi nalulugod ang Diyos doon. Kaya, kailangan talaga natin na alam kung itong rightly dividing scripture. Dapat talaga ang bawat isa ay mananalig kay Kristo upang mabuhay muli ang patayang espiritu, maborn again, at ang Espiritu Santo ay mapasa atin at ito'y magtuturo sa atin bawat isa ng katotohanan at hindi kasinungalingan. So ang daan na ating patutunguhan sa pagbabasa ng Bible ay daan tungo sa kaligtasan. At ang bitbit nito para sa atin ay pagpapala, no? Na hindi yung nakikinig tayo, sobra ang dami nating napakinggan, nangangaral ng maraming aral na hindi pala natin alam na yun pala ay mixture na, naghalo-halo, labo-labo na ba. So mahirap pala yun.
So, kailangan talaga alam natin ang rightly dividing scripture upang hindi po tayo maliligaw sa ating pagbabasa ng banal na aklat o pakikinig, upang hindi po tayo mailigaw ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Upang hindi tayo mali pagdating ng panahon, upang hindi tayo ma-prank. Uso pa naman ang prank. No, it's a prank. So, wala palang kaligtasan. Grabe talaga natong inampu ay hala, niludhanay diha. Tapos ending, pagdating ng paghukom, it's a prank. Hindi kaligtasan ang dulo nito ng mga kinabuhi, no? So, yun pala ay na-prank tayo sa maling pagtuo, no? Upang hindi tayo ma-scam sa ibang nangangaral ng salita ng Diyos. So, hindi lang pala pira-pirang scam. Pwede rin pala tayong ma-scam sa pangangaral nito, no? Sa ating pag-unawa ng salita ng Diyos. So, dapat alam natin ang rightly dividing scripture. So, walang na dapat na mamulat na ang bawat isa sa katotohanan na tayo mismo ay magpursige sa pagbasa ng banal na aklat, dahil bawat isa ay may gabay at patnubay ng banal na espiritu ng ating Diyos, no? Kung tayo nananalig kay Kristo, may guide, gigiyahan tang tanan sa Espiritu Santo. Mautoy magtudlo nato sa kamatuoran o dili sa kamalian. So bawat usad dili na ta magsalig anang mga tao nga daghang mga ang galing-galing mga istorya ba. Tapos pala ito grabing mix na ang atong napakinggan, naghalo-halo, nagkalabo-labo na tuloy, no? So upang hindi tayo mailigaw ng mga nangangaral ng salita ng Diyos na walang rightly dividing scripture. Kaya, thank you Lord Jesus talaga. Lagi, dahil ito'y ipinahintulot sa atin ng ating mapagmahal na Diyos sa pamagitan ni Kristo na maihayag sa ating buhay at atin itong lubos na maunawaan magpakailanman, at kung maaari naman, atin po itong ibahagi sa ating kapwa sa pamagitan ng ating Diyos. Kaya mainam po talaga mga kapatid, no, na mag-aral po tayo sa salita ng Diyos, magkat-o na batag basa, o naatay mga busy sa nga tanan, no, tagaan na tog chance ang ating buhay na makakain ng mga pung sa Ginoo. Dahil ako po'y nananalig sa ating Panginoon na tayong lahat na nakikipag-isa kay Kristo, nananampalataya kay Kristo, ay may gabay at patnubay ang Espiritu Santong ipinagkaloob sa atin ng Diyos na siyang magtuturo sa ating lahat ng katotohanan at hindi kasinungalingan, upang hindi po tayo maliligaw ng landas kailanman. Para sa araw-araw nating buhay, payapa ang ating puso't isipan, puno ng katagumpayan, puno sa pag-ibig ng ating Diyos. Bakit? Panatag ang ating loob na nagnilay-nilay ng kanyang mga buhay na salita, na ito'y tungo sa tamang daan ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Amen? Thank you, Lord Jesus. So, ayun na po, no? So, yung una, meron tayong dalawang major part o literary ng Bible, Old and New. At may 7 kubinansang Bible. Ang sunod po ay may 3 group na tao sa Bible. At ngayon, dapat po alam natin na may 2 dispensation theory sa Bible. Ito po ay dispensation theory of law at dispensation theory of grace. Yan po ba ay biblical, sister? Ay biblical po ito, no? Nababasa natin sa Hebreo 1 verse 1. Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So maliwanag po dito na nangusap ang ating Diyos sa iba't ibang panahon sa pamamagitan ng mga propeta. So ang dispensation ay ang ating Diyos nangungusap sa iba't ibang panahon. So, yun po yung dispensation, panahon. So, ito yung dispensation theory of law and dispensation theory of grace. Ang dispensation of law, ito ay panahon ng kautusan. Ang dispensation of grace, ito ay panahon ng biyaya. So, may 2 dispensation. Panahon
na ang ating Diyos ay nangungusap sa ating mga ninuno, mga propeta. Ang unang dispensation, law or kautusan. Ang pangalawa ay grace or biyaya. Sa panahon ng kautusan, ang relasyon ng tao sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan or law. So, yun po yung dispensation theory of law or kautusan. Ang relasyon ng tao dito sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pag hindi makasunod sa kautusan, impyerno. No, may makasunod kaya. Thank you, Lord Jesus talaga, no? So, yan po yung pagsunod sa kautusan. At sa panahon naman po ng biyaya, ang relasyon ng tao dito sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Biyaya po ito, walang gawa, walang gagawin ang tao, kundi mananalig kay Kristo. So, ito po yung dispensation theory of grace or biyaya. Walang gagawin ang tao, no? Ang ano lang sa atin ay mananampalataya kay Kristo. Kaya ang tawag dito ay biyaya, grace. So, sa panahon po ng kautusan or law, ang tao po ay bida dito. Bilang pagsunod ng tao sa kautusan, pagsunod sa Ten Commandments, ceremonial law, wag kumain ng dugo, mag-alay ng tupa, mga inana, no? So, yung kautusan, lahat ng kautusan. So, under Moises yan, Mosaic at saka sa Davidic. So, under law, kautusan. Ngunit, sa panahon po ng biyaya, si Kristo po ang bida dito, hindi po ang tao. Sapagkat si Kristo po ang nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ikaliligtas ng lahat. Ngunit hindi lahat magkakamit ng kaligtasan. Dahil hindi lahat tumanggap kay Kristo. Hindi lahat nananalig kay Kristo. Ngunit tayo na nananalig kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo, tayo ay ligtas na magpakailanman. Amen. So lahat ng nananalig, nananampalataya kay Kristo ay tatanggap ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking mga salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Amen. Ito'y biyaya. Lahat ng nananalig kay Kristo, makaangkon sa buhay na walang hanggan. Hindi siya hahatulan, kundi inilipat. Past tense na talaga. Inilipat, gibalhi na dyan. Gibalhi na sa buhay mula sa kamatayan. Inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Amen. Biyaya. Thank you, Lord. Full grace gospel na ang gumawa nito si Kristo dahil sa kagandahang loob at habag ng ating amang mapagmahal sa atin. No? May isa pang verse dito. Roma 8:1. Kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. See? Parang tigas ng ulo, no? Kaya nga. May parang kaya nga. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus. Mananampalataya, mananalig, makipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo'y tatanggap ng buhay na walang hanggan. Walang kahatulan, hindi nahahatulan, kundi inilipat na sa buhay na walang hanggan. Amen. So, yan po ay biyaya. Thank you, Lord Jesus. Isa pang verse na nagpapakita na may dispensation sa Bible. So, no? Dispensation. Galatia 3:23. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y ikinulong ng kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. So, bago si Kristo, andon, puro kautusan, pagsunod sa kautusan, wag kang magpatuli ka, ayan, alay ka ng mga hayop sa imong kasalanan, inana man ng mga kautusan lagi.
So dito sa verse na ito, malinaw po na may dalawang panahon o dispensation. Panahon ng law, kautusan, ito yung work, pagsunod sa kautusan, good works, ganyan. Mag-alay ng tupa, taon-taon para sa kasalanan, magpatuli, bawal kumain ng dugo, sa mga kautusan. So, kailangan sumunod niyan. At ang isang dispensation ay ito ay panahon ng grace, faith, si Kristo lahat. Galatia 3:22. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo na ibibigay sa lahat ng sumampalataya. Thank you, Lord. So, lahat ng sumampalataya kay Kristo ay tatanggap ng pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos dito? Ang kaligtasan, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Na mababasa natin yan, Roma 1:16-17, na ang mga tao pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So dito po mga kapatid, maliwanag na ang dispensation ng grace ay ang tao'y mapawalang sala sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. So yun po yung dispensation ng biyaya, grace. Mapawalang sala ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Faith alone. At sa faith na ito, makakamtan ng tao ang kaligtasan. So, ibig sabihin, ang ating kaligtasan kung tayo nananalig ay bunga ng ating pananampalataya. Amen? Dahil ito po ay biyaya ng Diyos at hindi sa ating mga gawa. So, ibig pong sabihin ulit, ang ating kaligtasan ay bunga ng ating pananampalataya. Amen. So, kung wala pong pananampalataya, walang pananampalataya, hindi tayo mananampalataya kay Kristo, hindi po ta makaangkon o kaligtasan ang buhay na walang hanggan. Amen? Dahil ito po ay biyaya ng Diyos at hindi sa ating mga gawa. Dahil po, wala pong ni isang may karapat-dapat ay may karapatan or karapat-dapat na makarating sa kaharian ng Diyos, tatanggap ng buhay na walang hanggan dahil wala pong matuwid. Roma 3:11-12, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay lumilis ng landas. Ang lahat ay nagpakasama. No? Walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti. Walang matuwid. So yun po, nasa Roma 3:10-12. Kaya walang isa man na karapat-dapat makarating sa kaharian ng Diyos. Kaya ang ating Diyos talaga na mapagmahal sa atin, siya pa rin ang gumawa ng paraan para sa ating kaligtasan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang regalo sa atin. Ang atin lamang nito, ating pananampalataya ng si Kristo upang tayo mapawalang sala at tayo tatanggap ng biyaya, ang libreng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, ang ating kaligtasan ay bunga ng ating pananampalataya. At ang sino mang nanampalataya ay hindi hahatulan, kundi tatanggap ng buhay na walang hanggan at inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Amen? So yan po ang rason bakit may Diyos na nagkatawang tao na mao si Kristo. So yun po yung misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ialay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan at hindi lang para sa atin kundi buong sanlibutan, buong sansinukob, no? Siya'y nabuhay sa sanlibutan ito para mamatay dahil sa kasalanan natin. Dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Roma 4:25. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Amen? Pero lahat yun, hindi tumanggi si Kristo. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran dito sa sanlibutan na siya ay pasakitan, latos-latoson, samad-samaran dihag, kadaghang hampak, butangan ka pa dihag kurunang tunok sa dugkalon pa ka diha, bisang namatay ka na, no? Ilansang pa nang magkabilang kamot, no? Hasta tiil, sa kasakit na lamang, nga giuhaw si Kristo, ipainom og ka ng suka, unsa pa to?
Diba? Panamastamas, lapastangan. Walang hiya ang tao talaga. Itinakwil si Kristo. Pero hindi alam ng mga tao na ang kamatayan ni Kristo, yan yung katagumpayan ni Kristo. At ang sino mang nanampalataya kay Kristo ay higit na nagtatagumpay dahil walang gagawin. Tatanggap ng libreng kaligtasan na hindi tayo ipapako sa krus, hindi tayo latos-latoson. Si Kristo na lahat nun. Naranasan lahat ni Kristo yun. Dahil ganun kadakila ang pag-ibig niya sa atin. Ganun kamahal tayo ng ating Diyos. Ganun nahahabag sa atin ng Diyos. Na di baling pasakitan ang kanyang bugtong na anak. Maligtas lamang tayong mga swail, tayong mga makasalanan. Diba? Mga kapatid, panampalatayanan natin si Kristo. Ito po'y biyaya ng ating Diyos, regalo sa atin. Tanggapin po natin si Kristo. Nang bukas ang ating puso, no? Walang pag-aalinlangan, tapat at totoo. Dahil wala na pong ibang daan tungo sa ating kaligtasan. Si Kristo po lamang. Tanggapin natin si Kristo, pananampalatayanan natin si Kristo. Upang lahat tayo, buong bansa, buong mundo, sama-sama sa kanyang kaharian. Walang maiwan isa man sa sanlibutan ito. Sama-sama tayo doon. Dahil ang tao ay hindi nilikha para maimpyerno. Ang tao nilikha kawangis ng Diyos para kasama niya magpakailanman. Amen? Thank you, Lord Jesus. Siya ang katubusan ng ating mga kasalanan upang tayo'y mapawalang sala. Mapaging banal at kamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya diba? Parang araw-araw tayong papalakpakan natin si Kristo, pasalamatan, papurihan, lahat na sobra-sobra ang ginawa ni Kristo. Nakulang pa ang pagpapasalamat natin na ating ibigay kay Kristo. Na sobra ang sakripisyo. Tiniis ni Kristo lahat. Kaya ang atin, panampalataya ng si Kristo, ang natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, upang tayong lahat tatanggap ng regalong kaligtasan. Regalo sa kapatawaran lahat sa ating kasalanan. Regalo na tayo pinaging banal na sa mata ng Diyos. Regalo, kagalingan lahat sa ating karamdaman. Regalo na tayo pinasagana na. Tayo'y lubos na pinagpala at pinaburan ng Diyos. Sinong gumawa lahat nito sa atin? Ang ating Panginoong Hesus. Kaya thank you, Lord Jesus. Laging papurihan, pasalamatan natin ang ating Amang mapagmahal sa atin. Binigyan tayo ng regalo na mo si Kristo at pasalamatan natin lagi si Kristo sa ating buhay. Dahil sa Kanya tayo'y ligtas na. Tayo'y inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Thank you, Lord Jesus. Mga kapatid, marami po ngayon ang nagtuturo ng kaligtasan. Na ang kaligtasan daw ay may gagawin. Mayroon ding nagtuturo ng kaligtasan na walang gagawin. Tanong, ano ba talaga ang tunay na kaligtasan? May gagawin o walang gagawin? Tayo po bang mga hintil ay may gagawin para sa ating kaligtasan? O wala po tayong gagawin para tayo ay maligtas? Tandaan po natin mga kapatid, iba ang kaligtasan ng mga Hudyo, iba din po ang kaligtasan nating mga hintil. Iba ang orasan sa mga Hudyo, at iba din ang orasan sa ating mga hintil. Iba ang plano ng Diyos para sa mga Hudyo at iba din po sa ating mga hintil. At ito nga po ang tawag dito ay dispensation theory. Kaya mayroon tayong dalawang dispensation theory sa Bible. Ito po yung law at grace. No? Na tanong ulit, para kanino ba ang dispensation ng law or kautusan? Ito ba ay para sa mga Hudyo o para sa ating mga hintil? At para kanino ang dispensation ng grace or biyaya? Ito ba ay para sa ating mga hintil o para sa mga Hudyo? Iyan po ang sunod nating alamin mga kapatid sa part 3 ng ating pag-aaral na dito sa ating topic ngayon, no? Na upang hindi tayo mailigaw o upang lubos nating maunawaan ang buhay na salita ng Diyos, lubos nating maintindihan ang banal na aklat. So, dapat una, kailangan nating ma-born again. Pangalawa, ito ngayon ang ating topic
na dapat tama ang pag-aaral sa salita ng Diyos o tama ang paggamit sa salita ng Diyos. Rightly dividing Scripture. Na dito sa rightly dividing Scripture, malalaman natin na mayroong dalawang part, literary or major literary ng Bible, Old and New Testament. Meron din tayong 7 covenants ng Bible at meron din tayong 3 major group ng tao sa Biblia, no? Ang Hudyo, Hintil at kaanib sa Iglesia ng Diyos, Church of God. At meron ding dalawang dispensation theories sa Bible. So ito yung dispensation law at ang grace. So sa sunod nating topic mga kapatid, alamin natin ang dispensation ng law ba o kautusan ay para sa ating mga Hintil o para sa mga Hudyo. At ang dispensation ng grace ba o biyaya ay para sa atin o sa mga Hudyo. Kaya, thank you sa lahat ng mga nanonood, nakikinig ngayon. Ako'y nananalig, nagpasalamat sa ating Panginoon na ang banal na Espiritu ng Diyos ang mangungusap sa bawat isa sa atin upang lubos nating maunawaan ang mensahe sa araw-araw ng ating buhay, upang ito'y ating i-absorb sa ating mga puso't isipan, isabuhay sa araw-araw, at atin din itong i-share sa ating kapwa sa pamamaraan ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat mga kapatid, hindi ko man kayo nakikita, hindi ko man kayo nakilala, pero ang Diyos ay kilalang kilala tayong lahat, kaya tayo nandito dahil tayo'y pinag-isa sa kanyang pangalan, dakilang pangalan, sa isang katawan ni Kristo, sa isang pananampalataya, isang Panginoon na si Kristo lamang, no? Sa isang bautismo, sa isang Diyos at Ama nating lahat na gumagawa sa lahat at sumasa ating lahat. Kaya maraming salamat mga kapatid. Hanggang sa muli po, charito po sa ating lahat. Tayo po'y lubos na pinagpala at pinaboran ng ating Diyos. Amen. Thank you, Lord Jesus, palagi. Thank you, Lord.